Alam nyo, kapag nasa gitna kayo ng action or nasa kasagsagan ng S, meron tayong mga dapat na hindi ginagawa. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga dapat mong iwasan, mga hindi dapat ginagawa kapag kayo ay nasa kalagitnaan ng S or yung pagtatampisaw nyo sa batis ng kaligayahan. Okay? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga bawal mong gawin. Huwag na huwag mong gagawin kapag kayo ay nasa action. Number 4, ito, yung huwag mong masyadong idiin. Ano ba yung idinidiin na yan? Literal na kayo ay nagkakainan, okay? So, kapag yung partner mo ay nandun na sa baba at talagang siya ay nagigigil doon, at ikaw naman ay talagang sobrang naliligayahan na yung nararamdaman mo at dahil nanggigigil ka at hindi mo na nakokontrol yung mga nararamdaman mo, huwag mong masyadong idiin ang kanyang ulo doon sa iyong doon. Di ba? Doon, alam mo na yon. Kasi alam mo, kapag masyado mong idiniin yan, baka mamalasin, ay baka hindi na yan makahinga. Sa halip na okay yung pinaggagawa nyo, ay may disgrasya pang mangyari. Kaya huwag na huwag mong idiin ng katagalan. Kailangan din yan ng huminga. Kailangan ng hangin, okay? Eh pag masyado mong idiniin dyan sa baba, wala na. Yan na ay mawawalan ng oxygen kasi idiniin mo masyado kang nanggigil. Kaya kapag nanggigigil ka at sobrang idinidiin mo, maya't maya ay luluwagan mo yung pagdiin mo para naman siya ay kukuha ng hangin, di ba? So ayan po ang number 4. Number 5, ito yung huwag umutot. Nako, parang mahirap kontrolin yan, lalong-lalo na kapag gigil na kayo sa bawat isa. Kasi minsan, lalong-lalo na kapag talagang sobra-sobrang pananabik na yung nangyayari sa mga katawan ninyo, may mga involuntary na movements na mga nangyayari sa katawan na napakahirap pigilan. At isa rin dyan yung paglabas mo ng hangin sa iyong wet spoo. O, di ba? Kaya hanggat maari ay iwasan mo kapag talagang nasamyo or nadaan sa ilong ng partner mo yan. Nako, sa halip na sobrang nakabuelo na siya, ay matitigil pa yan. Siyempre, bigla siyang nakasinghot ng hindi ka nais-nais na amoy, di ba? So, kung talagang hindi maiwasan yan, bago ka palang sumalang dyan, huwag ka nang kumain ng mga pagkain na alam mo na nakakabag or yung nakakapagbigay ng hangin sa tiyan. So, iwasan mo ang mga yon, okay? Para maiwasan yung paglabas ng masamang hangin, okay? So, ayan po ang number 5. Number 7, ito yung huwag na huwag kang sobrang tahimik. Okay? Alam mo kasi kapag nasa ganyang action ang dalawang talagang palaban na nagbabakbakan dyan, kusang may mga lumalabas na hindi naman pinag-iisipan. Yan ay kusang lumalabas, kusang sinasabi, kusang lumalabas sa mga bibig ninyo. Okay? Yung mga yan, hindi yan pinag-iisipan. Voluntary yan dahil sa mga nararamdaman nyo sa inyong katawan, okay? Eh kung ikaw naman ay wala kang ginawa, kundi ganun ka lang, nananahimik ka lang na para kang estatwa, para kang rebulto, nako, huwag. Sobrang nakakawalan ng gana. Sobrang kapag ganyan ay parang nakikipagbakbakan yung isang tao sa isang bato, parang ganon, di ba? Hindi na nga lumalaban. Napakatahimik pa, huwag, okay? Hindi yon nakakatuwa sa ganyang action, okay? So, ayan po ang number 7. Number 6, huwag kang tuod. Ano ba yun? Ibig sabihin,
gumalaw-galaw ka naman. Lumaban ka rin. Hindi yung partner mo lang ang gumagawa sa lahat-lahat. Okay? Kasi ang hirap nun, di ba? Kahit gustong-gusto kang paligayahin ng partner mo, pero nakikita niya sa iyo na wala ka man lang kagalaw-galaw, hindi ka man lang nagpapakita ng kagustuhan na ikaw ay naliligayahan. Nakadiretso ka lang diyan na nakahiga, wala. Kahit sino yan ay mawawalan ng gana. Okay? Kaya dapat, kapag pumasok ka sa ganyang action, ibigay mo lahat ng nalalaman mo. Siguro naman, lahat ng tao ay mayroong kaalaman. Kahit yung pinaka-basic, di ba? Kung hinahalikan ka, halikan mo, lumaban ka. Kapag hinahawakan niya yung parte doon, hawakan mo rin doon, di ba? Pag hinihimas ka, himasin mo rin, o di ba? Gayahin mo yung ginagawa niya sa iyo kung talagang ikaw ay walang kaalam-alam, di ba? Para naman yung partner mo ay gaganahan sa iyo, okay? So ayan po ang number 6. Number 8, ito yung huwag mong bitinin sa ere or huwag mong iiwan sa ere. Ito yung madalas, isa lang sa inyo ang umaabot or nakakarating doon sa talagang rurok ng inyong mga happiness, di ba? Sa halip na dalawa kayo, ay wala. Yung isa, naiiwan sa ere. Kumbaga, talagang hindi niya naabot yung kanyang ligaya. Ano ang nararamdaman niya? Wala. Talagang malungkot siya. Masakit ang ulo. Masakit ang dibdib. Masakit ang kanyang pakiramdam. Naiinis siya. Nabibwisit siya sa iyo kasi iniwan mo siyang nag-isa. Ganon yun. Yun ang pinaka-the worst na maaari mong gawin sa partner mo kapag kayo ay nasa action. Yung sarili mo lang ang iniintindi mo at yung partner mo ay naiiwang bitin na literal. Okay? Huwag mong gawin yan kasi sobrang makasarili ang ganyang gawain. So, ayan po ang number 8. Number 3. Ito, yung hindi humahalik. Nako, alam nyo kasi kapag sumalang na kayo sa mga ganyan, parte ng halik ang mga gawain sa ganyan. Kaya kung ikaw ay ayaw mong makipaghalikan, huwag ka nang pumunta dyan, okay? Huwag ka nang makipagkompromiso kung ayaw mo naman kasi mahirap yun. Kailangan kapag nandyan kayo sa ganyang gawain ay dapat gusto ninyong dalawa. Kumbaga, meron kayong consent na parehas at gustong-gusto nyo yung mga ginagawa nyo, okay? Kaya pag sa simpleng paghalik pa lang, ay ayaw mo nang gawin, nako, sobrang nakakawalang gana sa partner mo kapag simpleng halik lang ay hindi mo pa kayang gawin. Okay? Huwag ganon. So, ayan po ang number 3. Number 2, ito yung dapat nagiging handa. Okay? Huwag kang papetiks-petiks pag alam mo nasasalang ka sa ganyan. Okay? Dapat talaga ay pinaghahandaan mo yan. Okay? Siyempre, alam mo kapag sumalang ka sa ganyan, kailangan na malinis yung katawan mo. Kailangan na mabango ka. Yung katawan mo ay handang-handa sa salpukan. Sa lahat ng maaari yung pwedeng gawin, dapat ready ang lahat-lahat kasi talagang pisikalan ito eh. Lahat ng maaring gawin ng partner mo sa iyo ay talagang dapat ay kanais-nais yung katawan mo. Dapat malinis ka. Turn off yan kapag ma-encounter yung partner mo, yung mga hindi ka nais-nais sa iyong katawan, lalo na sa mga dumi. Kaya dapat ay talagang pinaghahandaan mo physically. So, ayan po ang number 2. So, at number 1, eto, huwag magmamadali. Nako, alam nyo, ang action na yan, ang gawain na yan ay kinukuha sa smooth na mga galawan. Hindi pwede yung masyado kang harabas. Hindi yan paligsahan. Hindi yan pabilisan. Okay? So, huwag kang magmamadali. Lalong-lalo na kapag nag-uumpisa pa lang kayo. Kasi dyan, dapat talaga ay pinapasabik nyo ang bawat isa. Kumbaga, eto na yung mas yung pag-iigihan, yung dahan-dahanin nyo hanggang sa kayong dalawa ay maging ready na sa mismong action. Okay? So, huwag magmamadali, lalong-lalo na kapag kayo pa ay nasa R or kayo ay nagro-ro.
mansahan. Okay? Alam nyo, habang mas dinadahan-dahan ninyo ang mga galaw nyo, yung mga ginagawa nyo sa bawat isa, mas lalong tumitindi yung pananabik nyo sa bawat isa. Okay? So, smooth lang. Dahan-dahan lang. Okay? Number 1. So, ayan po ang iilan sa mga huwag na huwag mong gawin kapag kayo ay nasa action. Okay? Iwasan mo ito hanggat maari. I-improve mo yung sarili mo. Galingan mo. Di ba? Matuto ka. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.